Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ng isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa pagkilala at pagtugon sa pagbabago ng klima. Tayo ay may mga layuning kaya kong imaipaliwanag ang kahulugan ng pagbabago ng klima gamit ang sariling salita. Kaya kong makapagbigay ng sariling halimbawa ng senyales, palatandaan ng pagbabago ng klima. Kaya kong maiuri ang mga gawain ng tao bilang positibo o negatibo ang epekto sa klima. At panghuli ay kaya kong maipaliwanag kung paano naiiba ang epekto ng dalawang magkatulad na gawain sa klima. Ang pagbabago ng klima sa daigdig o climate change ay mayroong parehong natural at artipisyal na kadahilanan. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, ang pagbabago ng klima ay pangmatagalang pagbabago na umaabot ng dekada o mas mahaba pa at sanhi ng mga pagsasama-samang pangyayari at aktibidad sa kalikasan at ng mga gawain ng tao mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ang natural na pagbabago ng klima ay dulot ng pagbabago sa iba't ibang aspekto ng panahon. Ang pang-aabuso ng tao sa kanyang kapaligiran ay nakapagdudulot ng tinatawag na global warming. Ano ba ang ibig sabihin ng global warming? Kapag sinabing global warming, ito ay ang tuloy-tuloy at mabilis na pag-init ng mundo dahil sa pagtaas ng level ng greenhouse gases sa atmosfera ng daigdig. May mga gawain ng tao na may malaking epekto sa pagbabago ng klima. Una na dito ang pagmimina. Dahil sa gawain ito, nasisira ang mga kabundukan kung kaya nagkakaroon ng pagguho ng lupa at dumudumi ang ilog at daluyan ng tubig. Pangalawa ay ang pagsusunog o kaingin. Dahil sa gawain ito, nauubos ang mga puno at nakakalbo ang mga bundok na siyang tumutulong sa pagsipsip ng tubig sa tuwing maluba ang pag-ulan at siya ring makatutulong upang mabawasan ang pagtaas ng temperatura. Nariyan din ang mga basura sa dagat. Ang pagpapanatili ng basura sa dagat at mga anyong tubig ay nakapagpapalala ng pagbaha. Labis na pagpuputol ng puno. Ang pagpuputol ng puno ay maaaring makapagpalala ng baha at init at maging dahilan ng pagguho ng lupa o yung tinatawag nating landslide. Sunod ay ang labis na paggamit ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay may hatid na ginhawa, ngunit ang labis namang gamit nito ay maaaring makaapekto sa ating klima dahil sa mga basura at nakalalasong hangin na resulta ng paggamit ng mga produktong teknolohiko. Dagdag pa dito ang labis na paggamit ng tubig. Ang labis at di tamang paggamit ng tubig ay nagdudulot ng pagkasira ng ecosystem dahil ang tubig ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga puno at hayop. Narito naman ang mga salik ng pagbabago ng klima. Kapag sinabi nating salik, ito ay ang mga bagay na nakaaapekto sa isang desisyon o resulta. May dalawang uri ng salik sa pagbabago ng klima. Ito ay ang natural na salik at ang artipisyal na salik. Kabilang sa natural na salik ang pagtaas ng temperatura dulot ng pagkatunaw ng yelo sa mga anyong tubig at pananatili ng init sa loob ng atmosfera ng mundo. Narito rin ang pagtaas ng level ng tubig sa karagatan dulot ng pagtaas ng temperatura ay nakaaapekto sa paglubog ng kalupaan at pinsala sa kabuhayan. Dagpa ang pagbabago ng kilos at katangian ng mga natural na kalamidad gaya ng bagyo, tsunami at lindol ay dulot ng pagbabago sa mga natural na salik ng kapaligiran. Sama din ang pagtaas ng temperatura na nakakaapekto sa katangian ng mga anyong tubig gaya ng konsentrasyon ng alat o asin na nakakahadlang sa paglago at pagpaparami ng yamang dagat. Ang mga kabilang naman sa artipisyal na salik ay ang pag-unlad ng teknolohiya at labis na paggamit ng mga makina o kasangkapan sa loob ng mga pagawaan at gusali na nakapagdudulot ng makapal at nakalalasong usok sa atmosfera ng mundo. Ang paglala ng polusyon at hangin ay nagdudulot ng global warming, pagtaas ng temperatura ng dagat at pagbabago sa katangian ng pag-ulan. Kasama pa ang patuloy na pagdami ng basura na maaaring hindi na itatapon ng maayos
hindi nabubulok at matagal matunaw ay nakapipinsala sa mga anyong tubig at lupa kung saan tinatapon ang mga ito at nagdudulot ng sakit sa pamayanan. May mga dimensyon ng pagbabago sa klima. Una na dito ay ang dimensyong pampolitika. Ang pagbabago sa klima ay hindi lamang usaping pangkapaligiran. Ito ay usaping pampolitika rin. Ang estado ay may tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito. Ang mga namumuno ng estado ay siyang naatasan upang gumawa at magpatupad ng mga polisiya na mangangalaga sa kapakanan ng tao, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pagbabago ng klima. Ang pamahalaan ang siyang may higit na kapangyarihan upang matukoy kung sino ang higit na nangangailangan ng ayuda sa panahon ng kalamidad. Narito ang pagtugon ng pamahalaan sa pagbabago ng klima. Una na dito, ang paggawa ng mga batas at alituntunin upang maiwasan ang matinding epekto ng pagbabago ng klima. Pangangasiwa ng mga planong pagkilos upang matugunan ang iba't ibang hamon ng pagbabago ng klima. Pagkilala at paggamit sa iba't ibang estratehiya at gawain upang mabawasan ang matinding epekto ng pagbabago ng klima. At panghuli ay ang pagpapalawak sa kaalaman ng mamamayan ukol sa usapin ng pagbabago ng klima. Bilang isang isyung may aspektong pampolitika, ang pagbabago ng klima ay tinutugunan ng iba't ibang bansa sa mundo sa pamamagitan ng mga polisiya ng mga pandaigdigang organisasyon, mga batas na binubuo ng mga bansa at mga programang itinataguyod ng mga grupo at samahan. Sa kasalukuyan, tinutulak ng Sustainable Development Goals ng United Nations Development Program ang inisyatibang Climate Action. Ito ay naghihikayat sa bawat bansa na gumawa ng mga programa at gawaing makatutulong sa pagtugon at pagpapagaan sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa Pilipinas, mayroong iba't ibang polisiya at batas at programa na naglalayong matugunan ang iba't ibang hamon ng pagbabago ng klima. Isa na rito ang Philippine Reduction and Management Act of 2010 kung saan ito ay isang batas na naipasa noong 2010 na nagtatatag ng NDRRMC, ang ahensya na siyang may tungkulin sa kahandaan at sa pagharap sa mga kalamidad. Narito rin ang Clean Air Act of 1999. Ito ay isang alituntunin na naglalayong pangalagaan ang kalinisan ng hangin sa ating bansa. Kasama din ang Climate Change Act of 2009. Ito ang batas na nagsusulong ng pagkakatatag ng Climate Change Commission, isang ahensya ng pamahalaan na siyang tututok sa lahat ng programa na may kinalaman sa pagbabago ng klima. Dumako naman tayo sa dimensyong pang-ekonomiya. Kabilang dito ang pagkaunti ng likas na yaman at pagkaubos ng mga hayop. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot din ng pagbagal at pagtigil ng mga gawaing pang-ekonomiya tulad ng produksyon at pagbili ng mga produkto. Anumang hindi magandang epekto ng pagbabago ng klima ay may epekto sa ekonomiya, gawain, kita at pagbalanse ng supply at konsumo ng tao. Sunod ay ang epekto sa kita at pagbalanse ng supply at konsumo ng tao. Ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa kalagayan ng mga tao sa pamayanan, lalong-lalo na sa mahihirap, may kapansanan at matatanda dahil sa kawalan ng mapagkakakitaan. Ang sektor na ito ng pamayanan ay mas mahirap kumita mula sa paghahanap buhay at mayroon lamang limitadong material na pangangailangan. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot din ng dagdag na gastusin sa pamahalaan. Halimbawa, sa bansang Estados Unidos ay umaabot sa $1 bilyong ang ginagastos ng pamahalaan upang matugunan ang pagkawala ng kagamitan, pangunahing pangangailangan, gamot at mga ari-arian sa tuwing makararanas ang bansa ng malakas na bagyo at malubhang pagbaha. Dumako naman tayo sa dimensyong panlipunan. Ang klima o ang pagbabago ng klima ay nakapagpapabago rin sa kaayusan ng ating komunidad. Ito ay direktang nakakaapekto sa uri at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa bawat komunidad. Dahil sa pagbabago ng klima, may matindi ring pagbabagong nagaganap sa pamumuhay ng tao sa kanyang komunidad. Ang pagtugon sa hamon ng pagbabago ng klima ay nangangailangan ng pagbabago sa mga kilos, gawain ng isang tao hindi lamang sa loob ng tahanan kundi maging sa kanyang pamayanan. Narito ang mga dapat gawin ng isang pamayanan. Una, dapat matiyak ang tamang pagtatapon ng mga basura.
pagtitipid sa paggamit ng tubig at ilaw, pakikipagtulungan sa kapwa sa pagpapatupad sa mga alituntuning pangkapaligiran, at pagsunod sa mga batas at alituntunin sa tuwing mayroong sakuna. Narito naman ang dimensyong pangkapaligiran. Ang pagbabago sa klima ay isang usaping pangkapaligiran. Ito ay isyung tumutukoy sa pagbabago ng iba't ibang aspekto ng klima gaya ng temperatura, level ng tubig sa karagatan at iba pa. Ayon sa datos na nakalap ng Environmental Protection Agency ng Estados Unidos noong 2015, naitala ang patuloy na pagtaas ng antas ng temperatura sa iba't ibang rehiyon sa mundo simula pa noong 1970. Ayon naman sa pag-aaral ng Virginia Institute of Marine Science, ang pagtaas sa temperatura ay isang napakalaking banta sa kabuhayan ng mga tao, lalo na sa mga nasa industriya ng agrikultura. Ang pagbabago ng klima ay isang natural na kaganapan sa ating kapaligiran na nagdudulot ng pagbabago sa pamumuhay ng tao. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin ngayong araw. Sana marami kayong natutunan. Paalam!